Ladies and gentlemen, boys and girls, and members of cults pretending they're not cults, buckle up. Today, we're diving headfirst into the divine circus that is the Church of Daniel Raisin. Yes, Daniel Kuya Rausen, part preacher, part billionaire, full-time CEO of Heaven's HR department. Let's talk doctrine, because according to Kuya Daniel, if you don't believe in him, you're a pangulo, a troublemaker, you know, like Jesus, or anyone who asked a question in class. Mas maganda nga mag-exit na kayo, lumabas na kayo. That's what he said, a literal spiritual version of GTFO. Because nothing screams Christ-like, like gatekeeping salvation, behind a velvet rope and a studio audience. Now don't ask questions, okay? Because if you do ask why Kuya Daniel is richer than a BIR exec during election season, they'll say, "Ay, bintangero ka!" Gaya ng mga bumintang kay Rizal, kay Ninoy, at kay Lapu-Lapu. No joke. He literally compared his critics to colonial oppressors. Somewhere, Lapu-Lapu just side-eyed his ghost. But here's the fun part, when Paul the Apostle said, "We have the right to eat, drink, and be married, and probably to file for tax exemption." Kuya Dan took that as, "Aha! See? Apostles can eat steak, buy mansions, and luxury cars." Let's not ignore the clever hustle here. The man took biblical passages about spiritual labor and turned them into a divine business plan. Sino ang nagtatanim at hindi kumakain ng bunga? Translation? If I preach, I should profit. And profit, he did. Millions, properties, TV networks, charities that just happen to need donations 24/7. Because God wants your soul and your Gcash. And let's be real. When he says, "Kung ginagawa namin ang gawa ni Cristo," does that include driving members to poverty while he rides in a Nissan GTR? Because I'm pretty sure Jesus didn't have an executive parking slot and a personal brand. You want to know what the real gawa is? It's convincing thousands of people that being spiritually abused is holy, that silence is salvation, and that questioning the cult leader is the same as crucifying Christ. That's not faith. That's manipulation. But hey, he looks holy, right? Wears white suits, speaks softly, and gaslights like a pro. Satan may appear as an angel of light, but Kuya Daniel comes with teleprompters and camera angles. And to the members still defending him, claiming he's not a false prophet, just remember, when the fruit of your gawa is a billionaire leader and broke followers, maybe someone's gardening in the wrong direction. So hit that like button if you've ever been spiritually guilt-tripped. Subscribe if you're tired of prophets with profit margins. And ring that bell. Because this cult doesn't just smell fishy. It smells like tilapia from a multi-level blessing scheme. This is not a church. This is a corporate ladder with a cross at the top. Thanks for watching, and remember, if Jesus flipped tables in the temple, you can definitely click unfollow on Daniel Raisin. Sabi niya, hindi naman yan ang tinuturo ng mangangaral eh. Kaya nga yung sinasabi niyo po, kuya, ang ganda nun eh. Yung mga hindi naman talaga naniniwala, di naman kayo sumasampalataya, ano pa ang ginagawa niyo? Di, mas maganda nga, mag-exit na kayo. Lumabas na kayo, panggulo kayo eh. Di ba? Imbis na, kagaya nun, bakit ikayong ganon? Ganon ang ginagawa, o kita mo na. Nakakagulo ka pa, magpapaliwanag pa kami. Ano papaliwanag namin? Hindi namin kasama yan. Ang kapatid namin, yung kasama namin sumusunod sa aral. Di ba? Kung mag-alisan na po lahat yan, malinis mga kapatid, ang ganda, Doon mo titignan yung gawa ng hindi, kasi madali mo naman ba't kayong ganito, ang ginagawa, ganon, ang ginagawa, ito, ang tignan mong gawa, yan, kapatid na Rodel. Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kaya, ang titignan mo sa mga ngaral, yung gawa niya na ayan, ano ang resulta doon sa mga inaakay at pinamumunuan. Kung halimbawa, ba't yun, hindi pinamumunuan yun. Dahil hindi nga. Hindi. Bakit? May ibang gumagawa. Sino gumawa nito? Bakit ganon? Sabi kapatid na Rodel, isang kaaway. Diba? Sino gumawa nito? Kapatid na Rodel, sige, pag-usapan natin. Let's get it straight, Opo. Kasi, halimbawa, tinanong ka ngayon, ikaw ba, bulang ka mangangaral o hindi? Hindi. Yan. Siyempre, ang matinding kasunod nun, paano mong nasabi? Lahat ng bintang sa'yo ibibintang. Diba? Opo. Kulang na nga lang ibintang sa'yo pagpatay kay Rizal at kay Lapu-Lapu Opo. Diba? Kulang na lang ibintang sa'yo pati yung mga ginawa noong mga Hapon noong unang panahon.
Oh, 'di ba? At yung ginawa ng mga Kastila noong sakupin ng Pilipinas. kulang na lang ibintang sa iyo pati pagpatay kay Ninoy. Oh, 'di ba ganoon kapatid na Rodel, ano? Opo. Ngayon, eto, let's get it straight. Eto ang isang babasahin ko sa iyo. Kung nakita mo, kapatid na Rodel, ano, sinabi ng ating kapatid na Pablo, sabi ni Apostol Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo, kapatid na Rodel? Kayo ay ang aming sulat Opo. na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yan. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung di kayo nagsisisampalataya sa akin, sumampalataya kayo sa gawa. No. Magsisampalataya kayo sa mga gawa para malaman ninyo, mapag-unawa ninyo na ang Ama ay nasa akin, sabi niya. At ako ay nasa Ama. No. Para sumampalataya kayo sa Kanya. Hindi ibig sabihin, hindi ka sasampalataya sa Kanya. O ano ngayon ng isang pinag-uusapan? May bulaang propeta, kapatid na Rodel. In the same manner, sabi ng apostol na si Pablo din, si Satanas, nagpapakilala yan na anghel ng kaliwanagan, nagpapakunwari. Kaya sabi niya doon sa 11:13, kapatid na Rodel, meron siyang tinutukoy dito. Mga gayong tao na mga bulaang apostol. Ano yan, kapatid na Rodel? Bulaan yan, kuya. Bulaan yan. Mga magdarayang manggagawa. Di ano ang ginagawa? Nandadaya po yan. Nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Di hindi talaga apostol ni Kristo. Opo. Kaya nga, bulaang apostol. Anong klaseng propeta yan? Di bulaan propeta po, kuya. Bulaang propeta yan. Bulaang apostol Opo. Magdarayang manggagawa. Nagpapakunwari mga apostol ni Kristo. Ngayon, kapatid na Rodel, yan din naman ang ibibintang sa'yo. Diba? Tama po. Ayun na nga ang binibintang diba? But they're just the same. Okay lang yan. Ganyan talaga. Diba? Ganyan talaga. Simple lang naman yan. Ngayon, sa ating bahagi, paano? Eto, kapatid na Rodel. Pakibasa mo ito, ha? Opo. Basahin mo, kapatid na Rodel, ang sinabi ng apostol na si Pablo. Unang Korinto 9:2, kapatid na Rodel. Opo. Kung sa iba'y hindi ako apostol. Yan, kapatid na Rodel. Kasi sa iba, bulaang apostol siya. Para Opo, sa iba. kuya. Apostol si Pablo. Apostol siya ni Opo. Kristo. Doon sa iba, yung hindi sumasampalataya, yung mga sinisiyasat pati pagkain niya. Kaya sabi niya, wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawang sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako ba galang si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil sa paggawa? Sinong kawalang magpakailanman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito ba sinasalita ko ayon sa kaugalian lang ng tao? O hindi baga sinasabi din ng gayon ng kautusan? Nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mo lagyan ng busal ang baka pagka gumigik. Ang baka ba iniingatan ng Diyos? O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito'y sinulat. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat na magsaka sa pag-asa. Ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi.
Kung ipinagasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung sa iba, kung ang iba meron sa inyong matwid, hindi ba galalo pa kami? Gayunman, hindi namin ginamit ang matwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Yan. Sabi niya, hindi namin ginamit yung matwid na ito. Bakit? Kasi nga may mga bintangero Oo. Opo. Diba? Na mga nagsisiyasat ng pati kinakain nila nagsisiyasat Sinisiyasat Kapatid na Rodel. Kung sa iba hindi ako apostol, dun sa mga hindi sumasampalataya, dun sa mga nagsisiyasat, pati kinakain namin sinisiyasat, lahat na. Sa inyo man lang, ako'y gayon, dun sa mga sumasampalataya. Bakit, kapatid na Rodel? Sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Nakita mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Opo. Di ngayon, ang isang paraan para patunayan mo, kapatid na Rodel, na hindi ka bulaang mangangaral, hindi ka bulaang apostol, hindi ka bulaang Kristo, hindi ka bulaang, gano'n naman di ba, no? Hindi ka bulaang propeta. Ayan si Pablo, hindi siya bulaang apostol. Paano niya ngayon pinapakita ang isang paraan para ipakita niyang hindi siya bulaang apostol? Kayo ay ang aming sulat. Nababasa ng lahat ng mga tao. Kayo ang tatak ng aming pagka-apostol. Amen. Kapatid na Rodel. Kaya, alam mo, ang isang mahalagang bagay ngayon, makita yung katunayan ng pagiging hindi bulaang mangangaral. Paano, kapatid na Rodel? Ay dun sa mga pinangangaralan. Opo. Sino? Yung pinangangaralang sumasampalataya. Opo. Kaya nga ang sabi, kapatid na Rodel, eto, sabi ng banal na kasulatan, 13:17, kapatid na Rodel, ng Ebreo. Opo. Kung sa pinag-aralan natin, kung hindi kayo sumasampalataya sa akin, kahit na hindi kayo sumampalataya sa akin, sumampalataya kayo sa mga gawa. Kung napapansin mo, Opo. Doon sa Gis 37, kapatid na Rodel, pakibasa mo ulit yung nasa Juan. Opo. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Yan, kapatid na Rodel, Opo. Nakita mo, Opo. by substitution, isang bagay ang pwede natin ngayon ditong makuha. Kung hindi natin ginagawa yung mga gawa ni Kristo, wag ninyo kaming sampalatayanan. Tama po. Diba, kapatid na Rodel? Opo. Datapot kung ginagawa namin yung mga gawa ni Kristo, sabi nga ni Kristo, kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, kapatid na Rodel? Ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Ayan, kung
ginagawa naman ngayon natin yung mga gawa ni Kristo, kahit hindi naman kayo magsisampalataya sa amin, magsisampalataya kayo dun sa mga gawa para malaman ninyo at mapag-unawa na si Kristo nasa amin. Amen. At kami Opo. na kay Kristo. Dahil Opo. ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Rodel, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung nagagawa mo ngayon yung gawa ni Kristo, kasi yan gawa ni Kristo, yan dapat maintindihan natin, kapatid na Rodel, no? Opo. Yung ginagawa na dapat gawin ng sumasampalataya, yung gawa ni Kristo. Kasi si Kristo ang gagawa, hindi naman ikaw hindi naman tayo no? Dahil wala tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Kristo na kalooban ng Diyos. O ngayon, ayaw kayo magsisampalataya sa amin. Magsisampalataya kayo sa gawa. O di kapatid na Rodel, importante ngayon talaga yung gawa. Opo. Kasi hindi mo pwedeng ipuwera yan sa Biblia. Sabi ni Kristo, kung ginagawa ko yung mga yaon, kung hindi ko ginagawa yung mga gawa ng aking ama, huwag niyo kong sampalatayanan. Datapot kung ginagawa ko, yung gawa ng kanyang ama, bagay kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, sumampalataya kayo sa mga gawa. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka sasampalataya talaga kay Kristo? Pwede ba yun? Hindi po, kuya. Hindi po gano'n. Nakita mo. Sige, paano? Sige. Opo, kuya, kasi sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, huwag niyo akong sampalatayanan, sabi ni Kristo. Datapot kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin. Halimbawa, di ka sumasampalataya kay Kristo talaga sa Kanya, magsisampalataya kayo sa mga gawa. Upang, pag sumampalataya ka doon sa gawa, upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang amay nasa akin at ako'y nasa ama.